Magandang umaga po sa ating lahat. Ang mga pagbasa po natin ay may tema tungkol sa takot at kung paano ito malalabanan. Marami po tayong takot sa buhay. Takot tayong mawalan ng pera, kaya kailangan kahit konti meron pong nasa bulsa natin, hindi ba? Pag-aalis ng bahay. Yung iba natatakot mawalan ng trabaho. Siyempre, walang pantustos sa mga pangangailangan. At kung may pinapaaral ka, may pang-araw-araw kang bilihin, napakahirap kung wala kang trabaho. Iba naman natatakot sa pag-uusig at baka hindi makayanan. Magandang tignan yung ating unang pagbasa. Si Jeremias, no, dumaan sa matinding pag-uusig, no, ng mga kumakalaban sa kanya. At alam natin na bagamat siya ay hinirang na propeta, lumalabas din ang kanyang pagkatao, no, at alam niyang matindi ang hirap na dinaanan niya dala ng pag-uusig. No? Ito rin yung mensahe ng ating ebanghelyo nung nagbigay ng pangaral ng Panginoon sa kanyang mga apostol na sasabak sa misyon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Pero sa kalooban ng mga apostol, alam nilang punong-puno sila ng takot dala ng dadaanan nilang mga hadlang sa misyon. Nandun din po yung mga pag-uusig. Yung pinapahayag mo yung mabuting balita at ikaw ay itatakwil, di ba? Yung iba, syempre, natatakot din sa konsekwensya ng kasalanan. Narinig natin sa ikalawang pagbasa kung paano nga ba dahil kay Adan, ang mundo, tayong lahat, no, ay nakababad sa orihinal na kasalanan. No? At alam naman natin na yung ating mga unang magulang, si Adan at si Eva, nagkasala sa Diyos at kahit papano ay naparusahan din ng Diyos dahil sa paglabag sa kanyang utos. At lahat tayo naman, no, dala ng ating kahinaan, ating pagkamakasalanan, kapag tayo nahuhulog sa bitag ng tentasyon, no, may mga konsekwensya ito pag tayo, no, ay nagkamali at nagkasala. No? At yung iba hindi nakakaahon, no? Nahihirapan dahil nalulugmok, no, sa kumunoy ng kasalanan. At syempre, yung iba takot magkasakit, no? Hindi lang dahil sa natatakot tayong madatna ng kahinaan ng kalusugan, pero alam natin magastos magkasakit, lalo na kung ito'y malubha, no? At siyempre, lahat tayo, walang makapagsasabi, lahat tayo takot mamatay, di ba? Bukod sa takot kahit papanon tumanda dahil mahirap yung tumatanda, hindi na nagagawa yung kanilang dating pagkilos, no? Nahaharap sila sa sitwasyon ng kawalan ng lakas, no, at yung napapabayaan. Kaya magkakaduktong po ito no. Pero sabi ng Diyos sa atin ngayon, huwag tayong matakot. May kwento, isang hari, no, tinawag niya ang isang tinatawag na Hudyong nangangaral. Ang tawag ay mga rabay, no? Alam na natin sa mga Hudyo. At sabi nung hari, meron akong matching unggoy, no? No, yung hari medyo terror, sabi niya, gusto ko, no? Dahil ikaw ang pinakamagaling na rabay ko, ikaw ay may mission. Ano po 'yon, no? Turuan mo itong matching na ito na magsalita. Bibigyan kita ng 5 taon. Naku. Hindi pa uso nun yung Planet of the Apes, di ba? Ako, talaga, 5 taon. Ang sabi nung
Hudyong rabbi, sige po. Nabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, pati asawa niya, mga anak niya, buong pamilya niya, umiiyak. No, dahil alam nila imposible, di ba? Imposible. Imposibleng maturuan magsalita ang isang unggoy. No? Kaya, hinarap nila, lalo ng asawa, hinarap yung kanyang asawang Hudyo. Sabi, di ka ba natatakot? Kami natatakot dahil mawawala ka sa amin. Sigurado ka mamamatay. Sabi nung rabbi, hindi ako natatakot. Bakit? Maraming posibilidad ang buhay. Sabi niya, 5 taon? Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 5 taon. Ano ibig mong sabihin? Pwedeng sa 1 taon, mamatay ang haring yan. O di, wala na akong problema. Di ba? Pwedeng sa susunod na taon, mamatay, mamatay ako. Kaya wala na akong problema. Pwedeng sa susunod na taon, ang mamatay yung matching, yung unggoy. Wala na akong problema. O kaya, baka sa 5 taon, ay matuto kang magsalita yung unggoy. Wala na rin tayong problema. Maraming posibilidad ang buhay. Minsan kaya tayo natatakot, wala tayo sa kasalukuyan sa ngayon. Palagi natin tinitignan yung hinaharap na hindi pa nangyayari. Kaya siguro ito yung sinasabi ng Diyos, huwag kayong matakot. May mensahe o bulong ang Diyos sa atin sa gitna ng ating maraming takot. 3 po ang nais kong ibahagi. Ano yung una? Maaring sinasabi ng Diyos, manindigan ka sa katotohanan, kakampi kita. Di ba? And siguro ang pinanghawakan ni Jeremias, dahil niyang siya ay tinawag ng Diyos para ibunyag ang katotohanan, konsyensyahin ang mga makasalanan. At sa gitna ng maraming pag-uusig, alam niyang kakampi niya ang Diyos. Kapag tayo, hindi ba, may mga hinaharap na sitwasyon sa pamilya, pamilya, kahit sa ating bayan. Minsan marami tayong takot, pero pag nanindigan tayo sa katotohanan, basta nasa tama, sa bandang huli, kakampi natin ang Diyos. Dahil siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ikalawa, sinasabi ng Diyos sa atin at maaaring bulong niya, magtiwala ka sa akin. Malalampasan mo rin ang lahat ng pagsubok mo. At yun naman ang talagang pinanghahawakan natin bilang mga mananampalataya, di ba? Yung manalig, magtiwala sa Diyos. Isipin niyo kung hindi kayo naniniwala sa Diyos, wala kayong pananampalataya. Ano pa ang panghahawakan niyo? Sarili ninyo? Kayo'y nagdiriwang ng Eucharistia ngayon dahil nagtitiwala kayo na si Jesus na tinapay ng buhay, natatanggapin ninyo ang inyong magiging lakas at sandigan. Ano man ang mga dumarating na hamon ng buhay. At ikatlo, maaaring ang bulong ng Diyos, mahal kita, di kita pababayaan. Balikan natin ang unang sulat ni San Juan. Sabi niya, perfect love casts all fear. Ang ganap na pag-ibig, napapawi lahat ang takot. Sino ba ang perfect love? Di ba ang Diyos? Siya ang ganap na pag-ibig. Dahil mahal tayo ng Diyos, ang kumpiyansa natin ay nasa Diyos. Tayo mga anak ng Diyos at mahal na mahal tayo, hindi tayo pababayaan. Napagandang mensahe ito dahil ang Diyos Ama, ang ating
hindi lang tinitingala, kundi larawan din, no, ng isang amang walang kondisyon ng pag-ibig. Poprotektahan tayo, hindi tayo pababayaan kailanman. Ngayon po ay Father's Day, no? Hindi ho perpekto yung ating mga ama, yung mga lolo, di ba? Marami din po silang kakulangan, pero bakit natin sila pinararangalan? Sa gitna ng kanilang kahinaan, nandoon yung pagnanais din nila at pagnanasa, kahit di sinasambit, na maging larawan ng Diyos Ama sa atin. Di ba? Ama na palaging kakampi natin anuman ang mangyari. Ama kung saan tayo nagtitiwala para malampasan natin ang maraming pagsubok ng buhay. Ama natin na kahit kalimitan di natin maunawaan, nandyan at nagmamahal. Hindi nagpapabaya at gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Nais ko po magtaupo sa isang kwento. Alam nyo, nung mga 90s, mid-90s, no, nung buhay po yung aking ama, tinamaan po ako ng dengue fever. No? Hindi ko po makakalimutan ito kasi nagbibigay po ako noon ng retreat sa Tagaytay at taas ng ng lagnat ko. 40s, no? Tapos bleeding na ako sa ilong, hindi ko maintindihan. Ako pa nagmamaneho ng auto ko. Mula sa Tagaytay, dumiretso na ako sa ospital. Sabi ng doktor sa akin, huwag ka nang umuwi, no? Kasi parang may internal bleeding ka na, no? Nung kinuhanan ako ng mga blood test, na-confine ako. Nung na-confine ako, siguro mga madaling araw noon, 1:00 ng umaga, sabi ng doktor sa akin, ginising ako. Sabi niya, Father, pasensya ka na, no? Kasi sumadsad at talagang bumagsak ang platelet count mo, no? Ganun ang sa dengue, di ba? Medyo delikado po ang inyong sitwasyon. Kailangan niyo po magkaroon ng blood transfusion, yung platelets, no? Nagkataon po, wala po tayong stock dito. Pero tumawag kami, meron sa heart center. No? Sino ho kaya ang pwedeng kumuha nun para ma-transfuse kayo agad? Nung time na yun, wala man lang akong bantay sa kwarto ko sa ospital. Iisa po ako. Sabi ko, paano? Tumawag po ako sa bahay. 1:00, sabi ko, tulog na ang mga tao doon. Nagulat ako, sumagot yung aking ama, ang aking tatay, ang aking daddy. Hindi nila alam na ako'y na-ospital. Tapos ay sabi ko, Dad, no, may problema ho ako kasi kailangan nung may kumuha nung platelets sa heart center. Binaba ko yung telepono. Gulat ako talaga dahil yung tatay ko, yung ama ko, yung daddy ko, nagpakita sa ospital, dala yung platelet. Mga bandang 2:00, 3:00 ng umaga. Kung siguro wala yung aking daddy nung oras na yon, wala na po ako. Hindi niyo ako makikita ng obispo ng Pasig. Hindi po perpekto ang aking ama, katulad ng lahat ng ama natin, buhay man o patay. Pero itong pakatandaan natin, binigyan tayo ng Ama, ng Diyos, dahil sila din ay kakalinga sa atin, maninindigan para sa atin. Bibigyan tayo ng pag-ibig na walang kondisyon, poprotektahan tayo. Gagawin lahat para tayong mabuhay. Harinawa sa tulong at awa ng Diyos sa ating pamamagitan ngayong araw na ito at sa mga susunod pang panahon,
patuloy na ipagdasal ang ating mga ama at lahat ng ama sa mundo. Amen.